mga mahalagang life group moment. Okay, so ngayong gabi po, nagpapasalamat tayo sa Panginoon, no? Kasama natin sila Jemar, at saka si Bendo. Sana magising sila pa lang, at saka si Mark. Sige lang, kuya. Awitin po natin tong parang iba rin ano, no? Tama rin. Magpakailanman. Gitna. Awitin po natin itong ano. Ano po ito? Isang praise song, no? Gamitin natin yung ating kamay, no? Sa pagtugtog sa Panginoon. Ayan. Pag-uwi pa samba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig ko'y sapat sa kanino man. Pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. Ika'y aking sasambahin, ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamat na magpakailanman. Isa pa. Pagpupurin, pagsamba, tanging sa'yo lamang. Diyos na makapangyarihan, magpakailanman. Ang pag-ibig mo'y sapat sa kanino man. Pagkat di ka nagbabago, magpakailanman. Isasambahin, ika'y aking sasambahin. Ngalan mo'y sasambihin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamat ang magpakailanman. Sasambahin, ika'y aking sasambahin. Ngalan mo'y sasambitin. Pagkat pag-ibig mo ang siyang mahalaga sa'kin. Sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamat ang magpakailanman. Sa gitna ng kalungkutan, sa gitna ng kalungkutan, ika'y papupurihan. Pasasalamat ang magpakailanman. Pasasalamatan. Pasasalamatan magpakailanman. Pasasalamatan ka, Panginoong Yesus. Pasasalamatan magpakailanman. Palakpakan po natin si Lord. Alright, so pangunahan po tayo ni Kuya Will sa isang panalangin po sa Panginoon. God, salamat po sa gabi po. Pagpamulit tayo. Jesus, thank you Lord. Nagawa po kami at suriin po ang mga puso, Opo Lord. ang isipan tungo sa pagpapalataya sa inyo. Thank you Jesus. Ginawan po namin ang mga kambitin ng bawat isa sa amin. Thank you Lord. Mga salita mo po. Nagbayad po kami. In His name, Amen. Amen. So tayo po lahat tayo makaupo po. So magpasalamat po tayo sa Panginoon. Ano? So bigyan po natin ng salamat si Lord sa gabi pong ito. Ano ba yung mga nais nating pagpasalamat sa Diyos sa kabutihan no ng Panginoon sa atin.
Siguro, gawin natin yung gawin natin ganito. Yung pasasalamat natin, lagyan natin ng ng parang i-relate natin doon sa isang katanungan. Ano po yung tatlong bagay na ayaw mong mawala sa iyo? Yan, no? Tatlong bagay na binigay sa iyo ng Panginoon na ayaw mong mawala sa iyo. At yung tatlong bagay din na yun, ay yun din yung pinagpapasalamat mo rin sa Panginoon kasi meron ka nun. Okay? So, tatlong bagay. Tatlong bagay na binigay sa iyo ni Lord at ayaw mong mawala ito. At ito rin yung tatlong bagay na nais mong ipagpasalamat sa Panginoon dahil meron ka nito binigay sa iyo. Okay? So yan, para merong twist naman yung ating pasasalamat kay Lord para Bago ba? Oo, bago. Okay. Bago. Bernard, ikaw muna. Ay, ako. Tatlong bagay na binigay sa iyo ni Lord, pinagpapasalamat mo. Nung Sabado, Uy. nung umaga, Oh, medyo maano na yung pakiramdam ko, mas mahal pakiramdam ko. wow. Yung pagsundo ko pala kami, ngayon masama pakiramdam mo. Masama kasi iba na boses ko. Oo nga. Mga bandang gabi, yan. Mayroon ako nagnat. Wow. Ginawa ko, nag-pray ako, nireview ko. Pero nakapagsimba ako kasi sakit ako. Wow. Kasi kailangan ako na kay Lord eh. Yun. So, Ayo. kalakasan. Na kay Lord. Ayan, At pagka kalakasan wala ka- binigay ni Lord sa iyo. Pag wala ka sa church, manghihina ka. Kalakasan. Mawawala ka sa ministry. Okay. Kaya kapagsimba. Ano pa? Kalakasan. Kalusugan na rin yun. Kalusugan. Oo, dalawa na. Yung pangatlo ko, yun nga, yung pinagaling ako dito. Yung kagalingan. Wow. Ayun. Very good. Lumakas ako ito kahapon. Ayos. Kalakasan, kalusugan, kagalingan. Very good. Sinustay ni Lord yun. Wow. Okay, palakpan naman natin si Cabernet. Galing ni Cabernet. Pinatotoo mo rin ba yan? Hindi kasi Hindi ba? malat ako nung linggo Malat ka ng linggo. Malat ako kahapon eh. Nakamo na pinagaling. Sa week of prayer na lang, okay? Sa Oo. Sunday na. Tama, sa Sa Sunday. sa family day Pag okay natin. yung boss, Wow. medyo malat pa ako eh. Malupit. Mapupuno tayo ng Malat pa ako eh. testimony. Ayun, family day. Is God. Okay. So, ikaw, Kuya Bendo. Ano yung tatlong bagay na binigay sa iyo ni Lord, nais mong pagpasalamat at ayaw mong mawala ito sa iyo? Medyo malat pa ako sa palang bulok ko. Ayaw mong mawala sa iyo. At tatlong bagay din na binigay ni Lord sa iyo yan. Meron ba? Marami, no? Maraming bagay na binigay sa Lord. Pero tatlo lang. Tatlong bagay lang. Tatlong bagay na ayaw mong mawala sa iyo kasi bigay ni Lord yan eh. At nagpapasalamat mo yun kay Lord. Yeah. Paisa muna, paisa. Paisa muna, kay Bendo. Paisa. Ano yung isa mo? Paisa lang muna. Kapugian. Kapugian, kay Bendo. Magising. Ha? Magising. Alright, good. Nagising ka pa. Pinagpapasalamat mo kay Lord yun. Buhay. Yun, okay. So, may bagong, laging may bagong araw, may bagong pagkakataon. Tama ba? Yun, lagi tayo nakakagising pa, no? So, may buhay pa tayo. Alright, may bagong buhay lagi. Binibigay si Lord sa atin. Okay, so, mahalaga yun. So, okay. Ano pa? Isa pa? Siguro, wag nating limitahan doon sa isang bagay, no? Hindi, ito, pwedeng tao, pwedeng relasyon sa kapwa, pwedeng pangyayari din, no? So, wag natin limitahan doon sa parang bagay lang. Pwedeng relasyon o tao, nagpapasalamat kay Lord, na binigay sa iyo ni Lord yan. Sige nga,
Meron pa ba? Yung mag-iina mo. Pamilya. Oo, pamilya. Hindi wala sa'yo, mga anak. Ayaw, gustong bumawala sa iyo asawa mo, ang mga anak mo? Gustong bumawala sila, Bendo? Ayaw. Ayaw mo mawala sila. Bigyan ni Lord sa iyo yun eh, di ba? Asawa mo, saka yung mga anak mo, pamilya. Mahalaga yun, no? Ganito. Nagpapasalamat mo rin ba yun na may pamilya ka, Bendo? O nagsisisi ka na nagkaroon ka ng asawa at mga anak? Hindi. Hindi ka naman nagsisisi. Oh, ay, okay lang kahit Bisaya mo. May makasabot naman kami. Hindi lang kami makasalita. Anong pinapasalamat mo sa pamilya mo, kay Bendo? Ha? Tawag. Okay. Tumatawag sila sa iyo. Ay, good. So, sa pamilya, salamat sa Panginoon sa pamilya kasi tumatawag sila sa iyo. Kapag tumatawag sila sa iyo, masaya ka ba? Tagito, ano yung madalas yung napagkukwentuhan pag tumatawag si misis mo at yung mga anak mo? Pangamusta sila? Oh, kamusta dyan? May girlfriend ka ba? Ganyan. Kamusta dyan? May chicks ka ba dyan? Gano'n. May tanong mo gano'n, wala naman. Hala. Oh, kamusta? Sumahod ka na ba? Padala ka naman. Diba gano'n, ano? So, regular naman yung padala mo sa kanila. Quincenas. So, every 15 days, nagpapadala ka. So, 15 tsaka 30. Oo. So, 2 beses sa isang buwan, padala ka. Oh, very good na tatay talaga, ano? Galing. Oo. So, yung trabaho, isa yan. Yun, salamat kay Lord, may trabaho ka. Oo. Kasi may napapadala, eh, no? Kasi walang trabaho, hindi tayo makapagpadala. Para ka nasa abroad, eh. Nasa abroad. Hindi ako padala. Yung trabaho na yan. Pandiri. Yung trabaho na yan, kahit anong pagsisikap mong maghanap, kung hindi papayagan ni Lord, wala may galing din kay Lord yung trabaho. Wow. Thank you, Lord. Thank you, Lord. So, yung buhay, araw-araw, nagpapasalamat ni Bendo, yung kanyang pamilya, at saka yung trabaho. Okay, so, yung tatlong bagay na yan, kay Bendo. Palapakan natin si kay Bendo. Thank you, Lord, kay Bendo. So, si Kuya Ed naman, kay Ed. Yan. Siguro ang unang-unang pinagpapasalamat ko sa Diyos yung pag-asa Sa na bigay niya sa akin. Sa kabila ng mga magsubok sa hirapan sa buhay, yung pag-asa, huwag lang tayong mawala sa Panginoon. He will do the rest. Amen. Yun yung pag-asa natin. Na kahit may kahirapan ng buhay, andyan siya. Sa kanya natin ibigay yung pag-asa. Totoo. Pangalawa, yung pananampalataya. Ganun pala tayo. Na Malaking bagay talaga yan. pinagpapasalamat ko sa Diyos kasi doon sa mga pagsubok na yun, sa mga kahirapan na yun, eh parang yun ang lalong nagpapatibay ng pananampalataya. Amen, amen. At siguro pangatlo yung provision. Provision. No? Kahit na wala akong trabaho, May negosyo naman. so, 2 linggo ko nang sinarado. 2 linggo ko nang sinarado. Kasi
inaasikaso ko yung nilipatan ni Lady. Trabaho din niya. Trabaho pa rin. Trabaho pa rin. Kaya dinarado ko yung tindahan ko. Kapalit pa rin sa trabaho. Ikatrabaho ko doon. So, May sahod naman. Ayun, may sahod naman. Meron naman. Ayun. Sahod sa kanya ni Lily. 700. Wow! Blessing talaga. Ang provision ni Lord, Amen. base sa pananampalataya. Kapag naka-align yung puso mo talaga sa Kanya, Yes. ma-amaze ka na lang, hindi mo alam kung saan nang gagaling. Oo, totoo. O biglang may lalapit, o papagawa na. Yung kontrata agad. Galing, ano? Kaya ano, tama yung sabi na seek ye first the kingdom of God, Amen. and all these things shall be added unto you. Amen. Hanapin mo lagi ang mukha ng Panginoon. Hanapin mo yung kaharian ng Panginoon at ang lahat ng bagay ay kumbaga susunod na. Susunod na. Tama yun. Ang pag-asa, pananampalataya at yung provision. Provision. Kapala ni Lord. Thank you, thank you. Ayan, so salamat. So Gemma naman. Pero pa natin si Ed pala. Thank you Lord sa mga tatlong bagay. Pag-asa, panampalataya at provision. Okay? Dahil Gemma, ikaw, ano naman yung nais mong pagpasalamat sa Lord? Ayaw mong mawala sa iyo kasi bigay ni Lord yun. Siyempre yung buhay na bigay sa atin. Yes, buhay. Number one. Yung para yung pamilya. Pamilya. Saka yung pagmamahal. Yun. Ayan pala, mayroon mawala yung pagmamahal, no? Kasi pag nawala na yung pagmamahal mo, eh, mawawalan ka na rin ng pamilya. At saka syempre, pati buhay mo mawala. Magpakamatay ka. Wala nang pagmamahal sa sarili. Ano ba? Magpakamatay na lang yun eh. Pag walang pagmamahal eh. So, mahalaga talaga yun. Very good. Tama, tama. So, buhay, pamilya, at saka yung pagmamahal. Alright, let's go. Baka natin si Kuya Jemar. Very good. Kaya Will, si Kuya Will naman. Good. Will. Sige, Kuya Will. Yung para sa akin ay pagka-is. Magtitiis. Hirap talaga yan pag wala. May pag hindi ka fit, hindi kasama ng ulit niya. Correct. Ayun nga. Magpapakumbaba. Yes, ang yung baba. Papapaaway pag Magpapaaway ka palagi pag ikaw di ba? pag walang pagpapakumbaba. Ah, so, Oo. Marunong mo. Tama. Tsaka siyempre, yun. Mhm. Yung hanggang ngayon medyo malakas pa rin. Buhay pa rin. Kalakasan Oo. sa provision para sa lahat. Mhm. Kabila ng ilan malakas pa. Yes. Hinihinga lang ata. At least, yung hingal daw, kaya Will, ano raw yun eh? Hininga pa rin, may hininga pa May rin. hininga. Kahit hinihingal, at least nakakahinga pa rin. Hinga pa eh. Oo, may hinga pa May rin. hinga pa eh. Dinugtungan lang ng L. Hingal. Hingal. Ang mahirap yung wala nang hingal. Kasi wala nang hininga. So, praise God pa Yun. rin. Ano? Yun. Amen. Mahal para sa ating Panginoon. Correct, correct. Yan. Thank you, thank you. So, pagtitiis, pagpapakambaba, no? At saka yung may buhay pa rin, ano? Kalusugan, kalakasan. Nagkakasama na dun yun, no? So, yun. Ako rin ay nagpapasalamat. Palakpakan muna si Kuya Will pala. So, praise the Lord. Kuya Will, salamat po dun sa inyo pong sharing sa amin. So, ako naman po ay gusto ko rin po ipagpasalamat kay Lord. Tatlong bagay na binigay niya sa akin, ano. At ayokong mawala din yun. Una, yung tiwala. Yung tiwala. Mahirap mawala yung tiwala eh. Kailangan talaga. Oo, pag napagkatiwalaan ka, pag nawala yun, hindi ka na makakaulit eh. Hindi ka na makakaulit pag nawala yung tiwala sa'yo.
Di ba? At iba na yung pagtingin sa ng mga tao rin. So, yun yung una ko pinagpapasalamat. Po, yung trust, yung tiwala na ibinigay sa atin ng Diyos. Siyempre, lalo na si Lord, no? Nagtiwala siya. Pagkatiwalaan ako na maglingkod sa Kanya, magpastor, at maging yung mga ilang mga blessings na nagkatiwala, mapanegosyo man yan, magpatrabaho. Salamat kay Lord sa mga pagtitiwala. Pangalawa naman ay, siyempre, ang ayoko rin mawala at binigay ni Lord sa akin ay tagito yung aking pong mag-anak, yung aking pamilya. Siyempre. Kasi sila yung sila din yung parang inspirasyon mo, kumbaga, no? Kaya minsan nga nung naginip ako na, alam mo minsan na naginip kayo, parang nagsosolo ka na lang. Ang hirap pala nun, yung tagito, naginip ako minsan na lumindol, tapos nagkandamatay lahat ng mga tao, tapos ikaw na lang ang natira. Pati pamilya mo, nawala, namatay. Ang hirap, para kang binabangungot nun, para kang binabangungot. So, yun, kaya naisip ko, mahalaga talaga yung salamat sa Panginoon, buhay pa yung mga pamilya natin. Kasi malungkot din ang buhay kapag wala yung wala yung mga kasama mo sa pamilya, sa buhay. Maiingay yung mga anak ko, maiingay yung misis ko, pero pag naisip ko, pag wala sila, parang kulang din ako. Di ba? Ano pa napin? Oo, di ba? Ganun eh. So, kaya mahalaga sa akin, at ayokong basta-basta mawala din sila. Naway, sustain din sila ni Lord. At makasama ko sila sa Panginoon, talaga, totally. Bakit yung ilang mga anak ko, hindi pa ganoon ka committed, hindi pa ganoon ka sa Panginoon, pero prayer ko mag-mature sila talaga. Para hindi ko lang sila dito makasama sa mundo, kundi makasama ko rin sila dun sa buhay na walang hanggan. Masarap yun nakasama mo yung pamilya mo rin sa buhay na walang hanggan. At syempre, pangatlo, nagpapasalamat ko sa Panginoon yung yung pong ayaw ko rin mawala, yung pong fellowship katulad nito. Na meron tayo mga life group na ganito. Kasi ako bilang nag-serve kay Lord, habang nag-sharing tayo, natututo din ako Marami pa rin ako natututunan. Katulad ng shinare ni Kuya Ed nung nakaraang live group natin, yung sa Mark 13, tungkol sa pagbabalik ng Panginoon. Nakabuo ko ng doon Pinost ko nga sa Facebook. Nakita ko yun Pinost ko yung status ko. Malapit nang bumalik si Lord, kaya magbalik loob na rin tayo. Magbalik loob na rin tayo kay Lord. Balik na si Lord. Sabi rin ko doon sa Facebook. So marami ako natututunan. Nakaka-realize ka Yung sa mga sharings ng mga kasama mo. Nakaka-realize. Kaya mahalaga yun at ayoko mawala yun. Kasi pag tumigil ako doon, sa sa pakikinig at pakikipag-sharing, pag tumigil ako doon, parang sinabi kong hindi na ako mag-grow. Hindi na rin ako lalago sa pananampalataya ko sa Panginoon. So, ako bilang lingkod ni Lord, yun din ang gusto ko na manatili pa sa akin, yung patuloy na nag-grow pa. Mahirap kasi yun pag marami ka nang alam, di ba? Ayaw mo nang makinig sa iba. Pwede ganun. Makinig tayo. Para sa ganun, nare-refresh tayo lagi. Nare-refresh tayo at marami pang revelation na pinapakita siguro. So, yun po, as of now, yun po yung aking pinagpasalamat. Yung pagtitiwala sa atin, ng Panginoon at saka ng mga tao, pamilya, mahalaga, at maging po yung pong life group na ganito sa mga sharing time natin. So, yun po, kalapaan natin si Lord. Okay, so tayo po dadako dun sa atin pong dito po sa atin pong Bible po natin sa Book of Mark. So, buksan po natin yung ating pong Book of Mark sa sa aklat po ng Marcos pa din po tayo. Siyempre, ito po yung atin pong Mark chapter 4. Yung pong atin pong pagbubulay-bulayan. Mark chapter 4. Yan. So, Marcos 4.
Marcos 4, verse 1 hanggang verse 20. Purpose of Oo. Mark chapter 4, verse 1 hanggang 20 po yan. Yung ating pong pagbubulay-bulayan. Siguro, ang magbabasa nito ay si Jemar. Jemar, kaya mong basahin yan? Sige, basahin ni Kuya Jemar. Apo, yan. Kabanata 4. Alimaga tungkol sa mga Magkasik, yes. Nagsimula muli magtuloy si Jesus sa tabi ng lawa. Pinagkalit unay siya ng napakaraming tao kaya siya ay sumakay at tulog ng mga tao na pagkakala sa lawa. Ang karamihan naman ay nasa lupa sa tabi ng lawa. Tinuruan niya sila ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinhaga. Right. Sa kanyang pagturo, sinabi niya sa kanila, makinig kayo, narito at lumabas ang manghasik upang maghasik. Nangyari na sa kanyang paghasik, may binhing nalaglag sa tabi ng daan at tumating ang mga ibon mula sa langit at tinupa at tinubos ang binhing. Wow. Ang iba ay nalaglag sa lupang bato na walang ganong lupa at ito ay gagad na sumibol sa ugat, hindi malalim ang lupa. Nang sumikat ang araw ay ito ay nalanta at dahil ito ay walang mga ugat, ito ay natuyo. Yun. Ang binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at nasiksik ito kaya hindi na namunga. Iba ay nalaglag sa matabang lupa. Yun. Ito ay tumibol, lumago at tumiwa. May mga namunga na 30, may namunga naman na ng 60 at may namunga na ng 100. Yun. Sinabi niya sa kanila, ang may pandinig ay makinig. Uy. Nang nag-iisa na si Jesus, ang mga nasa palibot niya, kasama ang 12 alagad, ay nagtungo sa kanyang patungkol sa talinhaga. Tanong. Sinabi niya sa kanila, ang makaalam ng hiwaga ng paghahari ng Diyos ay ibibigay sa inyo. Ngunit sa kanila na nasa labas, ang lahat ng mga bagay ay ginagawa sa talinhaga. Yun. Ginawa ko ito sa ganitong paraan upang sa pagtingin sila ay makikita ngunit hindi makakatalos. Sa pakikinig sila ay makakarinig ngunit hindi makakaunawa. Hindi ngayon sila ay manunumbalik at ang kanilang mga kasalanan ay magpapatawad. Yun. At sinabi niya sa kanila, hindi ba ninyo nauunawaan ang talinhagang ito? Paano nga ninyo malalaman ang lahat ng talinhaga? Ang manghasik ay naghasik ng salita. Ang binhing naghasik sa daan ay inihasik na salita. Yes. Nang ito ay napakinggan ng tao, agad na dumating si Satanas at kinuha ang ihasik na salita sa kanilang mga puso. Yun. Gayon din niya ang ihasik sa batuhan. Nang marinig nila ang salita, agad nila itong tinanggap ng may galak. Dahil walang ugat sa kanilang sarili, ang mga ito ay pagsamantalang nanatili. Nang dumating ang paghihirap at pag-uusig dahil sa salita, kaagad silang natisig. Iyon namang naihasik sa dawagan ay ang mga nakakarinig ng salita. Yun. Ang pagsusumakit sa kapanahunan ito, Yun. ang pandarayat ng kayamanan at ang pag-ibig ng pagkakangat sa ibang mga bagay ay pumasok sa kanila. Oo.
ang mga ito ay sumisiksik sa salita at naging salita, hindi pa. Iyon ang mga ihasik sa matabang lupa. Sila ang nakikinig at tumatanggap sa salita. Sila ay nagbubunga. Ang isa ay 30, ang isa ay 60, at ang isa ay 100. Wow. Okay, so thank you Kuya Jemar sa doon sa pagbasa. So makita ho natin dito, bigyan lang ho natin ng background yung binasa ni Kuya Jemar. So ano po ba yung tag ito, yung pong mga salita diyan ni Lord na tungkol saan po ba itong kanya pong sinasabi, no? Ito pong mga tungkol po ba ito sa business ng magsasaka? Ano po ba? Kasi tungkol to sa no? Pagtatanim, no? Tungkol sa pagtatanim. May iba-ibang klaseng pagtatanim. Pero by the way, ang introduction po diyan ni Pastor ni Jesus, ni Lord Jesus ay tagto yung pagtuturo niya tungkol sa paghahari ng Diyos. So pag sinabing paghahari po ng Diyos, kung paano daw po tayong binabago ng Diyos sa buhay natin. Kasi ang paghahari po ay nasa sa buhay po ng isang tao. Wala po yan sa kung ano-anong bagay, ano? Ang paghahari po ay nasa buhay ng tao. So ang nilalarawan po dito ni Jesus ay kung paano ang Diyos ay maghahari sa buhay ng isang tao. Okay? So paano po ba siya maghahari sa buhay ng tao? So nakikinig po yung maraming tao. Ito na. Nakikinig yung maraming tao. Doon daw po sa tabing sa baybayin, sa baybay. Oo, ng Galilea, no? Sumakay siya sa bangka para umupo doon, tapos doon siya nangaral pa. So parang ginawa niyang pulpito yung bangka. Tapos doon na siya nagsasabi. At kinuwento niya nga na sabi niya, makinig kayo, no? At tungkol po sa paghahari ng Diyos yung kanya pong sinasabi, no? Meron daw pong magsasaka na naghasik. Yung salita po kasing naghasik, ang katumbas po nun ay nagtanim ng kanya pong mga binhi, no? So at sinabi niya na itong pagtatanim niya ay mayroong 4 na klase ng lupa yung kanyang pinagtaniman, no? Sabi ng kwento ng Panginoon. At ano-ano pong klase ng lupa yung pong mga pinagtaniman nito pong magsasaka na ito. Anong klaseng lupa, Kuya Bernard? Matabang lupa. Hindi, yung 4 na klase. Ano yun? Matabang lupa. Okay. May tabang. May tabang. May naman tabang. Meron ba lupang tabang? Matabang. Mataba lang, pero walang tabang. Hindi naman tubig yun. Sa dagat, tubig lang. Tubig ala, tubig tabang. Iba yung lupa. Meron bang tabang na lupa? Madawag. Ayun, madawag. Ano? So, matabang lupa, madawag, Bato. mabato na lupa. Kaya Jemar, ano pa? Anong klaseng lupa pa yung nataniman? Sa tabi ng daan. Tabi ng daan. Oo. So, sa tabi ng daan daw po, yung pong nataniman din. Ano ba kayo, Bendo? Matabang lupa, madawag, matinik. Matinik. Ha? Malalim na lupa. Mabato. Okay, no? So, yun na. Tabi ng daan, mabato, madawag o matinik na lupa, at saka po yung sinasabi po na matabang lupa. So, yun po yung kwento. Pero, hindi pinaliwanag ni Jesus kung anong ibig sabihin. Karap niya yung maraming tao, pero hindi niya ipinaliwanag yung tungkol doon sa 4 na klase ng lupa. Nakaalis na yung mga tao, saka lang po na ipaliwanag kasi nagtanong po yung mga disciple niya. Sabi ng mga disciple, nung sila na lang, nagtanong, Lord,
Ano ba ibig sabihin mo dun sa kinukwento mo? Ano ba yan? Magtatanim ba tayo? Parang gano'n, eh, no? Ano ba yan? Magsisimula na ba tayo mag-araro nito? Parang gano'n, no? So, pinaliwanag ni Lord Jesus. Sabi niya, yung kahulugan nun ay hindi para sa lahat ng tao. Okay? Yung pagkaalam daw po noong pong mensahe ng paghahari ng Diyos ay hindi daw po para sa lahat ng tao. Kundi para daw po doon sa mga may pangunawa lang, no? At mga tagto may yung bang kanya mga tinawag, no? Ginawa niya mga alagad. Yun lang daw po yung magkakaroon ng pangunawa dito. Then sabi niya, makinig man kasi kayo ng makinig, hindi niyo maintindihan. Tumingin man kayo tumingin, hindi maintindihan. Kasi bakit? May binanggit po doon eh. Tingnan niyo po yung verse na yun, yung binanggit na, ano po bang verse yun? Ha? May verse doon eh. Kaya hindi raw po maiintindihan ng basta-basta ng tao yung kanya mga salita. Dito po sa verse 12. Kasi sabi rito, sinasabi ng kasulatan, tumingin man sila ng tumingin, hindi sila makakakita. Makinig man sila ng makinig, hindi sila makakaunawa. At dahil kung makakaunawa sila, di dapat sana nagsisi na sila sa kanilang mga kasalanan at patatawarin sana sila ng Diyos. Tama? So, yun. So, ibig sabihin, para malaman pala natin na tayo po ay nakaintindi at nakaunawa, dapat pala, ang ebidensya ay nagsisi ng kasalanan. No? Yun. At nagsisi ng kasalanan at sila daw po ay napatawad na ng Diyos sa kanila po mga kasalanan. Paano mo malalaman na napatawad ka na ng Diyos? Dahil nagsisi ka na ng iyong kasalanan. Paano daw po ito malalaman? Siyempre, pag sabing napatawad ka na ng Diyos dahil sa pagsisisi mo ng kasalanan, ibig sabihin po nun ay nabago na yung buhay natin. May nagbago na sa iyo. Tama ba, Bernard? Tag ito, mayroon ng tanong, di ba? Ano daw po yung kasalanan na hindi mapapatawad ng Diyos? Meron bang kasalanan na hindi mapapatawad ng Diyos? Meron yung pamumusong sa banal na spirito, no? Yung blasphemy in the spirit, no? Pero practically o basically, ang kasalanan na hindi mapapatawad ng Diyos ay hindi yung kasalanan hindi pinagsisisihan. Ganun lang, di ba? Tama ba yun, di ba? Paano ko patatawarin kung di ka nagsisisi? Di ba? Pwede ba yun? Di ba? Paano ka palalaya? Halimbawa, nakasuhan ka. Di ba? Nakasuhan ka. Nasentensahan ka. Di ba? Nakulong ka. No? So, paano ka makakaalis doon sa kulungan? Di ba? Kapag na-serve mo na yung sentensya. Na-serve mo na yung sentensya. Doon ka lang makakalaya at makapagbagong buhay. Di ba? Ganun siya eh. Ganun siya. Kailan ka mapapatawad ng Diyos sa iyong mga kasalanan? Kapag dumaan ka na doon sa proseso ng pagsisisi. Actually, yung pagkakulong doon sa mga nakasuhan ay proseso yun ng pagsisisi eh. Proseso kasi ng pagsisisi yun. May consequences kasi yung ating po mga pagkakasala. So parang ganun din. Kung kailan ka patatawarin ng Diyos? No? Paano mo malaman na pinatawad ka na ng Diyos? Di ba? Kung tayo daw po yung nagsisi na ng kasalanan. At sabi nung talata ng 1 John, no? 1 John 1:9, oo, na tapat ang Diyos at sabi doon, patatawarin niya tayo sa ating mga kasalanan at sabi po doon ay lilinisin niya tayo sa lahat ng ating po mga nagawang mali. So, ibig sabihin, ang pagpapatawad pala ng Diyos ay may kasamang pagbabagong buhay din. No? Hindi yung sorry, pero ganun pa din, ano? Ganun pa rin yung ginagawa. Sorry, pero yun pala,
Hindi pala sorry yun, kundi churi lang, churi. Churi lang. Wala siyang praktikal. Yung praktikal. Yun daw pati yung isang kasalanan na hindi mapapatawad. Oo. Yung kasalanan hindi namin. Hindi namin, oo, tama. Kaya sabi ni Jesus Christ, sabi niya, kaya hindi nila maintindihan yung kahulugan nito pong aral ni Jesus kasi nga, hindi naman nila inuunawa. Walang pagkain. Walang pagkaunawa. Walang Kasi pagkaintindi. ang pagkaunawa, magdadali sa pagbabago ng buhay. Resulta yon. Pag binago ng Diyos yung Yun, buhay. yun po kasi yung resulta. Yun yung resulta. Mm-mm. Mauunawaan mo yung kahayaan ng Diyos. Eh yung sa mga walang pananampalataya, Hmm. mananatiling din sa kanila yung kalinhagan. Kalinghada. Hindi talaga nila maunawaan. Hindi talaga hindi maiintindihan. So mahalaga pala yung pong hindi lang basta pag-aaral ng salita ng Diyos, dapat inuunawa talaga, no? Inuunawa yung word ni God. Kasi pag naunawaan natin ito, mai-apply natin siya sa sarili natin. At matutulungan natin yung sarili natin na makasunod tayo doon sa sinasabi ng Panginoon sa atin. Okay? So yan po, doon po nag-ano ang Panginoon. At the same time, so sabi, pagkatapos po sinabi sa kanila kung ano daw po yung talinghaga, kung ano yung kwento ni Jesus Christ na yon. So ipinaliwanag na po ni Jesus sa verse 13 hanggang 20, pinaliwanag na po ni Jesus kung ano yung kahulugan ng kanyang kinukwento. At ang kanyang pinagpaliwanagan na po dito ay hindi na yung maraming tao, kundi yung mga alagad na lang yan. So dito makikita pala natin na ang makakaintindi lang talaga ng salita ng Diyos ay yung mga disciple niya. Hindi lahat ng tao. Hindi lahat ng tao makakaintindi ng salita ng Diyos, no? Disciple lang pala ng Diyos o disciple lang ni Kristo ang makakaintindi. Kaya pasalamat tayo sa Panginoon. At kapag naiintindihan natin ito, ibig sabihin, disciple ka ni Lord. Di ba, kay Bendo? Pag naiintindihan mo ito, naunawaan mo ito, tapos nagsisi ka ng kasalanan mo, tapos binago mo yung buhay mo, pinatawad ka ng Panginoon, alagad ka na ng Panginoon. So, ganun siya, no? Hindi ito yung porket nag-aral ka ng seminaryo, nag-aral ka ng pagpapari ng 10 years, nag-aral ka ng pagpapastor ng 20 years, di ba? Nagmasteral, nagpaka-doctorate, no? Nagpaka-doctorate, hindi ganun eh. Ang sabi dito, mahalaga pa rin kay Kristo yung naunawaan natin ay isinasabuhay natin. Di ba? Yun pala mahalaga sa Panginoong Jesucristo. So, yan. Ano po yung paliwanag ng Panginoon tungkol dun sa apat na lupa? No? Tungkol dun sa apat na lupa. So, Panginoon pala ay naghahanap siya ng matataniman. Lupa. Oo, mapataniman. So, sino yung kanyang mga tataniman? Siyempre, ang tataniman niya, walang iba kundi ang tao. So, ang paghahari pala ng Diyos ay nasa pamagitan po ng kanyang salita. No? Yung salita ng Diyos ay yun yung naglalarawan sa binhi. No? Yung binhi. No? Yung salita ng Diyos na pinag-aaralan natin ngayon, ayan po yung binhi. No? Na itinatanim. Ngayon, pag tinanim niya po ito, may apat daw po na klase ng tao na tataniman niya nito. So, maaring yung sabi ng ibang mga ngaral ay ito daw po ay apat na klase ng puso ng tao. Isang pusong matigas, isang pusong mabato, isang pusong madawag o matinik, at isang pusong mataba o malambot ang kanyang kalooban. So, okay. So, anong klase po daw itong mga puso na ito? So, isa-isahin mo natin. Ano po yung unang nataniman o nahasikan ng salita ng Diyos?
Ito daw po ay yung tabi ng daan. Okay ha? So, hindi po tinanim doon sa daan ha? Hindi doon sa daan tinanim. Kundi ang sabi doon ay sa tabi ng daan. Kasi yung iba nag-iisip doon sa daan daw tinanim eh. So, meron bang normal na tao nagtatanim, Kuya Will, doon sa kalsada mismo? Wala ganun. Sa tabi ng daan. Pwede ba tayo magtanim sa tabi ng daan? Pwede naman. Pwede. Pwede. Pero mamaya lang, patay na. Patay na. Tatapakan. Tatapakan. Kasi may mga pasaway, hindi dun sa daan dumadaan eh. Dun sa tabi ng daan dumadaan eh. Pedestrian lane siguro to. Okay. So, ibig sabihin, may pagkakataon talaga na pag tinanim mo doon, hindi na siya tutubo doon kasi matatapakan yun. Parang may pumasok sa isip ko. Okay, sige po. Kaya ang term na ginamit dyan pag-aasip. Hindi siya yung literal na pagtatanim. Okay. Kasi kung literal na pagtatanim, itatanim mo siya Ginanon lang, sinaboy lang. itatanim mo siya sa tamang pagtataniman. Oo. Hasik eh. Pag sinabing hasik, Sinasaboy lang. Diba? Oo nga. So, ibig sabihin, yung ibang binhi, tumama din sa pindaan, tumama sa mga mabatong lupa, tumama sa madawag, may tumama sa matabang. Kasi kung intentional, siyempre, Hahanapin mo talaga. hanapin mo yung matabang lupa. Matabang lupa. Oo. Kaya hasik. Hasik. Ganun. So ito, parang ibig sabihin, wala siyang pinili, kundi lahat ng Walang piniling lugar. matamaan, Lahat Lahat. lahat ng tao. lahat ng matamaan niya, Lahat ng tao ay tinataniman. oo, natataniman yun. Kaya lang. Sinasadya talaga, no? Depende na lang. Ang sinisimbolize ng lupa dyan, yung puso ng tao. Alright. Depende sa puso ng tao Hmm. kung anong klaseng puso. Yan. Kung yung salita ng Diyos na pumasok sa puso ng tao, Hmm. yung puso niya ay mabato, Hmm. hindi magtatagal, mamamatay din. Mamamatay din yung Pero bunga ng salita ng Diyos. madawag, ganun din. Hmm. Pero kung matabang lupa ang puso ng isang tao na nataniman, Alright. yung salita ng Diyos, siya na magbubunga. Correct. So, dito, nung nahasik daw po doon sa tabi ng daan, ang paglalarawan ni Lord ay hindi na daw po ito tumubo kasi kinuha na kagad nung ibon. No? Kinuha na kagad ng ibon po yung binhi at kaya hindi na ito tumubo doon sa tabi ng daan. So, ibig sabihin, nabaliwala po ito. No? Nabaliwala yung salita ng Diyos. Kasi nanakaw eh. Nawala. So, meron palang instance sa buhay ng mga tao na ang Diyos ay pinahintulutan niya na makatanggap tayo ng salita ng Diyos, pero depende po ito sa atin kung anong klaseng tao tayo na tumatanggap ng salita ng Diyos. Anong klase bang tao tayo? Tumatanggap sa tayo ba yung tipo ng tao na parang tayo yung tabing daan? Na kasi madali daw po tayong nakawan lang ng salita ng Diyos eh. Di ba? So hindi na natin maaalala kung anong yung sinabi sa atin o ano yung itinuro sa atin ng Panginoon o ng Diyos sa kanyang mga salita, no? So ito yung mga tipo ng tao na ganoon na nabigyan ng salita ng Diyos, pumasok dito sa tenga, pero labas lang din dito. Lumabas lang din dito. Hindi talaga, hindi bumaba sa puso eh. Di ba, no? Hindi bumaba sa puso yung pagkaunawa sa salita ng Diyos. Kumbaga sana nakinig lang, pero ayun tinasabi nga eh. Physically present pero mentally absent. Diba? Kaya Bernard? Nagba-Bible study pero hindi naman niya naintindihan talaga yung ating pinag-aaralan tungkol sa salita ng Diyos.
So nakakatakot ng ganito, no? Nakakatakot yung ganitong tao na tumanggap ng salita ng Diyos pero wala palang natutunan, walang naintindihan kasi nanakaw kagad. Nanakaw siguro ng ano, ng Facebook, Email. ng ML. nanakaw, nanakaw ng ano, kung ano-anong nagnakaw, dito kaya nagnakaw nun. Hindi, pero meron ding ano ha. Sabi kasi dito, ibon ang nagnakaw eh. Anong pagkaintindi niyo po dun sa ibon? Sabi mo dito, ang ibon daw po ay si Satanas. So, ang demonyo pala, pwede pala niya nakawin yung salita ng Diyos sa buhay ng tao, no? Pwede niya palang nakawin yun, no? Pwede niyang kunin para mawala ka doon, no? Mawala yung salita ng Diyos sa buhay mo. Sayang, no? Sayang yung mga ganong klaseng tao, no? So, anyway, nakakalungkot lang isipin. Marami tayong nashiran, marami tayong binibigyan ng salita ng Diyos, pero marami rin nanakawan ng demonyo. Yung salita ng Diyos, ano? Kaya prayer natin, ano? Ano ang pag-pray natin? May posibilidad ba talaga na kapag na ihasik doon po sa klase ng tao na nasa tabi ng daan, yung kanyang buhay, siguro itong ano ba klase ng tao itong nasa tabing daan? Siguro ito yung ito yung mga taong kasi pag sinabing daan busy. Busy line to no? Daan, narrow road and wide road. Okay. Ibig sabihin, daan, dalawa. Dalawa. Kaya nga sabi ng Bible, Matthew 6:24, Makipot na daan. hindi ka pwedeng maglingkod sa Mm. dalawa. So, Nabag lang, nagigibutan. tabing daan Pag sinabi mo kasi tabing daan, merong taniman, kabila, Mm. daanan yung kabila. Daan. Kabila. So, ibig sabihin, yung isang paa mo nandun sa lupang taniman, Yes. yung isang paa mo nandun sa daanan. Dapat isa lang. Okay. Hindi, Matthew 6:24, Okay. hindi ka pwedeng maglingkod sa dalawang Diyos. Mm-hmm. Pipiliin mo ang isa, itatakwil Itatakwil mo ang isa. Mm-hmm. So pumili ka, hindi pwedeng sa tabi ng daan ka. Mm-hmm. Pumili ka, dito ka na sa lupang taniman, Lupang huwag doon sa taniman. daanan. Hindi po sa kung nakaraan. Wow. Inilagay yung binhing na pakinggan mo, inilagay mo dun sa Mm-hmm. daanan, nadaanan yung tanim. Nadaan. Ninakaw. Siguro ito yung no? Ito yung, ako tingin ko ito yung klase ng mga tao na parang wala silang interes sa salita ng Diyos. Di ba? Maraming bagay na. Napapakinggan nila pero wala silang interes doon sa salita ng Diyos. Kaya ang daling nakawin o madaling mawala sa kanila. Hindi magkakaroon ng penetration, hindi magkakaroon ng lalim yung salita ni Lord sa buhay ng tao kapag wala siyang interes. Si bali wala na sa kanya yung salita ng Diyos So, maraming taong ganun, no? Natin mo na lang doon si Bishop. So marami palang taong gano'n no na dahil sa wala silang puso o sabihin na natin Sabay na lang doon. walang pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Walang puso, walang pagpapahalaga, walang interes. Hindi nila gusto. Dahil marami silang pinagkakaabalahan sa isip nila na Yun, oo. ang bagay. Kaya Oo. yung salita ng Diyos nawala. No, madali lang din mawala sa kanila. So, yun daw po yung klase ng tao na nasa tabing daan, Kasi marami silang iniintindi ba? No? Nagkakaabalahan sa buhay ba? Marami silang mas pina-priority kaysa dito sa salita ng Diyos. So, ito daw yung tabi ng daan,
na walang interes, walang puso, hindi mahalaga sa kanila para sa kanila to. Salita ng Diyos na ito. Okay? So, kaya nga, madali silang manakawan din ni Satanas. So, I think paraan din ni Satanas yun. Para ang taong ito ay hindi magkaroon ng pagbabagong buhay, hindi magkaroon ng paghahari ng Diyos. Grabe, no? May mga ganun palang tao, no? Para hindi ka makaunawa. Oo. Binulag. Sabi nga, binulag na ng prinsipe ng sanlibutan na ito, itong mga taong ito. So, ito yung mga taong in fact, sa totoo lang, maraming tao na bulag talaga sa pagdating po sa salita ng Diyos, no? Kasi, imaginein mo, nakakalungkot dahil lantaran na po yung Word of God eh. Kung sino ang tagapagligtas, sino si Jesus Christ, pero marami pa rin mga tao naniniwala dun sa maling Kristo, no? Naniniwala dun sa taga Davao. naniniwala dun kay taga Surigao. Si Senyor Pedro Senyor Aguilar. Di ba? Ang dami na bininiwalaan. Ano yun eh? Huwi ni Satanas yun eh. No? Para hindi mo makilala talaga yung tagapagligtas yun. No? Na siyang, ang tagapagligtas, siya eh? Siya yung word eh. Siya yung salita, di ba? Ang salita ay Diyos, sabi nga nung John 1 yun, no? So, yun. So, kaya po, nakakatakot na na hindi maintindihan yung salita ng Diyos. So, yun po yung number 1. Number 2 po ay meron daw pong inihasik din ang Diyos sa batuhan. So, ano pong sinasabi diyan? Tumubo po ba yung salita? Tumubo po ba siya doon sa lugar na mabatuhan? Tumubo naman, no? Kasi ang lugar na yan may lupa naman, pero yung lupa ay mabato. So, ang paglalarawan po, kaya daw po mabato, ay ibig sabihin po nung mabato ay maraming, ang mabatong lugar, kung saan nahulog, verse 16, ang salita ng Diyos, ay ibig sabihin, masaya po niyang tinanggap agad-agad. So, mabilis pa lang tumanggap doon ang salita ng Diyos, itong taong ito. Masaya niya kagad tinatanggap yung mabilis niyang tinanggap yan, yung salita ng Diyos, masaya, ngunit, hindi daw po taimtim sa puso ang pagtanggap nila. Kaya hindi tumatagal ang kanilang panampalataya pagdating ng kahirapan o pag-uusig dahil sa salita ng Diyos na tinanggap nila, tumatalikod kagad sila sa kanilang panampalataya. So ito daw po yung mga backsliding Christian, mga backsliding believer. Tumatanggap sila, pero dahil daw po sa pag-uusig ng salita ng Diyos, alam niyo po, kung totoo talaga tayo nagsisi at tumanggap sa Panginoon, ay uusigin kasi tayo. Uusigin tayo. Isa po pala yun sa palatandaan. No? Uusigin tayo. Paano yung pag-uusig na tatanggapin natin? Yung bang pagtatawanan ka, i-judge ka, at hindi ka paniniwalaan ng mga tao, no? Pagsasabihan ka ng mga kung ano-ano mga salita na na magpapahina ng kalooban mo sa iyong pananampalataya kay Jesus Christ o sa kanyang mga salita. So, ito daw po yung yung pong problema nung number 2, no? Kahirapan at pag-uusig. Parang ganito, kung totoo talagang nagbago ka na, bakit naghihirap ka pa? Di ba? Bakit nakakaranas ka pa ng mga problema kung totoo talagang anak ka na ng Diyos? Mga ganun. So, yan yun eh. So, ito'y pag-uusig po ang tawag dito. Pagsasabihan, pagsasalita kayo ng lahat ng pagkasamang ganita. No? Kung
Sige. dahil sa akin. Dahil sa pagkilala natin sa Panginoong Hesus, pagkasalitaan tayo ng ang sabi ng Bible, pawang kasi ng nalinan. Sabi pa nga nun, pagtatawanan ka pa eh. Lilibakin tayo. Lilibakin. Yung salitang lilibakin. Tagito, no? Pagtatawanan kayo, parang gano'n. Dahil sa inyong pagbabagong buhay at sa inyong pagsampalataya sa Panginoon Jesus. So, ang ibig sabihin pala ng mga bato ay ano po, struggle, ano po, yung struggle na to, ibig sabihin ay yung inuusig ka. Inuusig ka. Pero alam nyo, mas matindi daw pong pag-uusig. So, minsan, mapapatawad mo yung mga tao sa paligid eh, usigin ka eh. Pero ang pinakamahirap na pag-uusig ay yung sarili mo. Yung guiltiness mo. No? Yung konsensya mo, yun yung matinding umuusig eh. No? Hindi totoo yan. Talagang loko-loko ka eh. Hindi ka talaga magbabagong buhay. Huwag ganun. Ang tagal mo ng septum donation. So, matindi nga. Kaya sabi nga raw, ang kalaban talaga natin, hindi naman daw talaga yung hindi daw yung satanismo, hindi yung komunismo, hindi yung mga tao dyan sa kongresyalismo, kundi tayo mismo. Tayo mismo daw ang problema. No? Kasi tayo din yung minsan yung nagiging dahilan, kaya hindi tayo pinaghaharian ng Diyos. Kaya hindi tayo hindi nagkakaroon ng effect yung ginawa ni Jesus Christ sa buhay natin. Yung salita ng Diyos. Kaya hindi yung nagiging powerful yung word ni God. Kasi yung problema minsan natin, yun nga, hindi natin kayang patawarin yung sarili natin. Hindi natin kayang ibaba yung pride din natin minsan. Kasi ayaw natin napapahiya. Di ba? Ayaw natin na For example po ay ito yung aking pong Bible study dun sa Home Along, no? Meron po akong Bible study diyan sa San Jose tuwing pong alas 7 ng umaga. So dahil na-busy po ako ito pong buwan po na ito ng October, halos 3 linggo, mag-iisang buwan na po hindi ako nakapag-Bible study. Kasi po natatiming Bible study ko ay mayroon pong biyahe, was walang driver yung L300. Ako nagda-drive. So, namimiss ko po yung mga Bible study. So, nag-guilty ako. Nakokonsensya ako kasi di ko na Tapos, hanggang tumawag na sa akin yung office po ng Home Alone. Pastor, mag-isang buwan na po pala kayo hindi nag-Bible study. Isang buwan na po pala hindi nag-Bible study. Sabi ko, pasensya na Kasi po tumawag na po yung admin at papalitan na po pala kayo. So, alam mo parang gusto kong sabihin na gusto pa ko bang mga tuwiran, gusto ko pang na magpalusot, gano'n, di ba? Nag-iisip ako, sabi ko kaya nagkasakit ako, gano'n. Ang dami pumapasok sa isip ko na pwede kong gawing dahilan. Oo, para mapagtakpan ko yung pagkukulang ko, di ba? Oo gano'n eh. So, ang daming tukso na pwede ko sabihin. Pero alam mo, ano pa rin ang Holy Spirit talaga. Nagtuturo sa atin ng Holy Spirit. Sabi sa akin ng Holy Spirit, sabihin mo kung ano yung totoo. Doon sinabi ko. Sensya na po kasi po na-busy ako sa pagdadrive. Kasi po yung misis ko at mga kapatid niya, kumuha ko ng L3. Kaya minsan wala akong makuha ng driver, ako nagdadrive. Hindi ko naharap po yung Bible study, nakalimutan ko talaga, nakakalimutan ko. So, nagkulang po ako, sensya na po kaya ganyan. So, kung ano po yung inyong remarks, tatanggipin ko po maluwag. So, sabi sa akin nung head po HR doon sa Home Along
sabi nila, Pastor, ay nag-request na po kasi yung admin na palitan na po kayo. Ay, ganun po ba? So, kabilang banda, nalungkot ako. Nalungkot ako eh, siyempre, ano eh. Di ba? Pamahal na rin sa akin yun. Naka 2 taon na ako dyan eh, sa Hong Along eh. Tapos biglang nawala, di ba? So, sa kabilang banda, nalungkot ako. Pero sa kabilang banda, nagpasalamat na rin ako kasi sabi ko, Lord, siguro, nabawasan yung ministry ko. Sabihin, may mas ma-effective pa na magagawa ako. So, sa kabilang banda, gano'n. So, maraming tao, pag hindi ganoon yung kanilang pagkaintindi sa mga guiltiness na nararamdaman nila, sigurado hindi na hindi na silang kukondem na nila yung sarili nila. At sasabihin nila, wala, ano ka talaga, pabaya ka talaga, di ba, ganun, ganyan ka na. So, parang sabi ko, Lord, hindi. Ang Espiritu ng Diyos ay hindi Espiritu ng pagkatakot o pagkundina o hindi. Espiritu to ng kapangyarihan na tayo ay patuloy pa rin babaguhin ng Diyos sa pagbabagong buhay pa rin tayo. So, gagamitin pa rin tayo ng Panginoon. So, yun. So, itong mga taong ito, number 2, madali silang matisod kasi nga po, hindi lumalalim yung salita ng Diyos. Kaya hindi lumalalim kasi nga may bato. No? May bato. Ang hirap pag may bato, no? Hindi makaihi. Hindi maluwag ang pakiramdam. Hirap din talaga pag may bato. Nakakakigat ng pang. Hindi makaluwag ang pakiramdam, Will, di ba? Nakakakigat ng pang. So, may hadlang eh. May nakahadlang. May nakabaraba. So, kaya ganun din ang Kristiyano. Pag nakita mo yung isang Kristiyano na hindi, nagbabackslide, hindi mong sabihin, naku, mabato to. May sakit sa bato to. Walang lalim. Alam mo, sister, naintindihan kita. May sakit ka pala sa bato. Sabi ng Bible, di ba? Ang bilis ng people. Oo nga, mabilis. Tumibol ka agad eh. Sabi. Pero namatay din. Namatay din. Backslide din eh. Kasi hindi niya kaya yung pag-uusig eh. Ikat na nga daw. Nadali siyang nagigilty sa sarili niya. May pag-uusig eh. Wala siyang pagtitiis. Oo, walang pagtitiis. Walang pagbawi, walang paglago. Tama talaga babasagin mo yung struggle mo eh. Kailangan. Ang mahirap na struggle kasi hindi lang yung sa paligid mo. Hindi yung personal struggle mo sa sarili mo. Mahirap yun. Yung tinatawag na stockages, no? Oo, yung personal stockages. So, yun daw po yung mga tao na tumanggap na salita, pero hindi nag-grow yung salita ng Diyos kasi nga po nahadlangan ng pag-uusig. Number 3, yung salita ng Diyos, yung pang tumanggap sa verse 17, taimtim sa puso ang pagtanggap nila, kaya hindi tumatagal ang kanilang pananampalataya pagdating na kay Rampa. Ayon sa verse 17. Yung verse 18 naman po ay yung lupang may matitinik na damo, kung saan nahulog ang binhi sa mga taong nakikinig ng salita ng Diyos. Verse 19, ngunit dahil sa alalahanin sa mundo, paghahangad ng yumaman, paghahabol sa maraming bagay, nakakalimutan nila ang salitain ng Diyos, kaya hindi namumunga ang salita sa kanila. Ito naman pala yung mga yung una kasi yung mabato, ma-struggle sa maraming problema sa buhay, sa guiltiness. Ito naman pong number 3 ay ito daw po yung mga madaling makalimot sa salita ng Diyos. Madaling makalimot. Madaling makalimot. Kaya dadaig sila ng mga alalahanin sa mundong ito. Yung tukso ng pagyaman, At saka daw po yung paghahabol, Paghahabol na maraming bagay. So parang wrong priority pa din. Hindi natin na pa-priority yung salita ng Diyos kasi nga po marami tayong distraction
balakid. Maraming balakid, maraming nakaka-distract sa buhay natin. Pero sabi nga po, ito daw po yung mga taong nananatili naman. Nananatili naman sila sa salita ng Diyos. Patuloy silang umaattend sa gawain ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Pero hindi daw po ito nagkakabunga. Hindi nagkakabunga. So, nananatili pa rin sila sa kanila yung salita ng Diyos kahit daw po may mga distraction, pero hindi sila nagkakabunga. So dito, ito naman yung maganda na sana. Maganda na kasi nanatili naman salita ng Diyos Pero hindi lang pala yung pananatili ang hinahanap. Hindi lang yung pananatili, no? Kundi dapat Sabi ko dito pa, lumago ang mga dawag. dumago din yung tawag. Nasiksik yung binhi. Siksik yung binhi. Kaya namatay. Saan namatay siya? Namatay ba? Namatay siya? Hindi pala namunga. Hindi namunga. Hindi pala namatay. Kundi Hindi siya nakapamamunga. So, nanatili naman. Sabi dito lumago ang mga dawag at nasiksik. Ibig sabihin, yung paglago ng mga dawag, dumami yung sukal sa paligid ng binhi na yun. Kaya ang mga nabansot, Nabansot. kaya hindi siya namunga. So, problematic Christian to. Sabihin, Oo. yung dawag na yun, yun yung maraming bagay na Alalahanin. nagiging sa dabal na Mm. sa paglilingkod na. So, problematic Christian to, no? Oo. Ito yung tipo ng mga tao na ang kanyang Maraming pasan. mga focus niya ay ang daming nagdi-distract sa kanya. So, siguro pinupukusan niya dito yung future ng pamilya niya. Pinupukusan niya dito ay yung relasyon niya sa kaninong tao man yan o sino man yan, no? O kaya naman ay yun nga, no? Yung mga bagay-bagay, mga material na bagay, material things, no? Materialistic person, pwede rin. Ang tingin ko dito, kay Ed, wrong priority, no? So, ito yung mga mali yung kanilang focus. So, kasi ang focus nila ay doon sa mga bagay na sa mga bagay sa mundong ito. So, nawalan sila ng time para doon sa sa salita ng Diyos. So, yun pala yun. So, sila yung mga tipo ng mga Kristiyano na may panampalataya naman sila kay Jesus, pero hindi nagbubunga. Hindi nagbubunga. Andiyan, nanampalataya sa Panginoon, sumusunod naman doon sa mga, sabihin natin, sa mga gawain ng church, pero ito, wala daw pong pagbubunga, no? Walang pagbubunga. So, okay. So, yan daw po yung ikatlong uri ng lupa. Okay, pasok na tayo dun sa panglas na lupa. Ano yung panglas na lupa, Kuya Bernard? Ano yung panglas na lupa? Sabang? Lupang matabang. Ang ganda na sana, nga lang matabang Oo, hindi rin pwede yun. Anong lupa ba yun? Anong klaseng lupa? Yung panglas. Yung na hasikan ng Tama naman yun. Bato? Idudugtong Hindi. ang bato. Hindi. Una, tabing daan. Bato. Pangatlo, ito na, yung sinasabi natin, madawag, matinik. O ano yung panghuli? Ano yung panghuli? Yan yata yung, parang maganda na klase, no? Ano ba yung magandang klaseng lupa? Yung nabasa natin dyan. Ano yung magandang klaseng lupa? Tama naman yung mataba. Idudugtong mo lang agad yung lupa. Matabang lupa. Matabang lupa. Oo, hindi matabang. Pag pinagtagal mo kasi, tatabang Matabang talaga. Matabang lupa. tatabang talaga yung kaya nadudugtong mo agad yung lupa. Matabang. Matabang Okay. lupa. Oo. Alright. Tatabang lupa. Sige, 10 minutes na tayo. Matabang lupa, Matabang yung sabi lupa. dito. Okay.
So yung pang-apat po ay ito po yung magandang klaseng lupa na tinaniman. Ano po yung paliwanag po dyan ni Kristo ng Panginoong Yesus sa matabang lupa? Ano po ang nangyari daw po dun sa matabang lupa na hasikan ng salita ng Diyos? So itong matabang lupa na to, ano rin to, uri din to ng tao, no? Uri din to ng puso ng tao. So, Kuya Bendo, ano pong nangyari doon sa matabang lupa nung nabigyan? Sabi ni Jesus. Nangyari doon sa matabang lupa. Yo, ano ko password? Sige. Sige, mas tagito, siguro magandang tanong ay ano ba ang klase ng matabang lupa? Sa inyo ba, Kuya Bendo, may taniman? May sakahan sa inyo? Ano ba yung klase ng magandang lupa na tataniman? May tim. So, bakit siya may tim? Malambot? Malambot yung lupa. Dahil sir, kung tawagin, Buhaghag yung lupa, no? So, yun yung sabihin na matabang lupa. Sa inyo, Gemma, mayroon din bang taniman sa inyo? Ano yung klase ng lupa yung pinagtataniman sa inyo sa probinsya? Ganun din. So, hindi siya yung maraming bato. Kasi ano yan binubungkal no? Binubungkal siya. So, para maging buhaghag o malambot yung lupa, binubungkal siya, no? Para umangat yung yung lupa. Natanggal yung mga matitigas na lupa. So, para may ready sa pagtataniman. Right. So, yun pala ang isabihin ng matabang lupa, no? Ibig sabihin, handang taniman talaga. Ito yung mga tipo ng lupa na ideal or the best kind of soil. Kasi naka-prepare na siya, no? Naka-prepare na siya. So isang araw naghanap po kami ng meron pong taga Santa Mesa na teacher po namin sa BOC, Bless Our Cups. So, naghanap po siya dito sa Montalban. Sabi niya, Montalban kasi taniman. Kaya sabi niya, hanap mo ako ng matabang lupa. Matabang lupa? So, dinala ko siya doon sa may papuntang yung shortcutan ng papuntang San Jose. Galing Kasiglahan, yun. Di ba may ilog doon? Yung shortcutan doon, may ilog. Sabi ko, doon tayo maghanap. Oo. Doon tayo maghanap ng sa tabing ilog ba. So, doon kami naghanap. So, nakakita naman kami. Nga lang, yung lupa niya ay mabuhangin. Kasi ilog Di ba? Lupa niya mabuhangin. So, siyempre, expected mo na pag mabuhangin, medyo mabato-bato din. Di ba? Mabato-bato rin yun, So, hindi rin magandang taniman yung mabuhangin, Hindi maganda, So, dapat talaga yung, Ayun, isa pa napansin namin, hindi namin kinuha yun. Pumunta naman kami banda dito sa malapit sa may kalsada nga. Yung kalsada, malapit. Ang napansin ko naman doon, sobrang lagkit ng lupa. Malagkit yung lupa. So parang pwede mong gawing pampalayok. Malagkit. Hindi rin pwedeng taniman yun. Kasi pag malagkit yata, maasim ang tawag nila doon. Siksik yun, matigas yun. Pag natuyo yun ng araw, titigas yun, yung lupa na gano'n. Maganda yung lupa, yung Nagkitan naman yung isang lupa na yun. So hindi rin namin kinuha yun. na parang mabuhang-buhangin yung lupa. Yun ang mataba. Pag nabasa, putik. Putik. Bakit hindi mo mataba? Matigas din yun pag natuyo, no? Matigas yun. Parang mapula. Medyo magpula. Brown. Acidic daw yung ganung lupa Ma-acidic. Yun ang ginagawang palayo.
Nga pala. Yun nga, tsaka hindi raw lumalaki hindi raw lumalaki yung ano doon eh, yung tanim. Hindi raw siya lumalaki doon. Ayun. So, sa madaling salita, wala kami nakuha. Wala kami nakuha. Kaya sabi ko, ang lupa kasi dito na maganda sa Makabud. Sa Makabud. Oo, sa Maskap, sa Puray. Doon ang mga maganda kasi doon ang mga taniman eh. Dito kasi ano to eh. Tag ito, yung area natin, mabuhangin, mabato, di ba? Maadobe, maputik, yung mga lupain dito. Kaya sabi ko mukhang hindi tayo makakita dito. Sa madaling salita po, wala ko kami nakuhang lupa. Naka-ready pa naman yung sako-sako dyan. Kaya sa Friday na lang kami akit ng na Maskap. Yung sa taniman talaga. Ng lupa. So, yun. So, ibig sabihin, yung lupa na excellent, mabuting lupa, matabang lupa, ano man yung term na ginagamit. Ibig sabihin, ito yung lupang nakahanda talaga na mataniman, no? Nakahanda talaga. Loam soil, sinasabi. Garden soil, sinasabi. So, ito daw po yung ano. Ngayon, ano daw po yung resulta kapag natataniman ito pong mataba o mabuting lupa na ito? Anong resulta niya? Leonard, kung sasagot ulit. Ilan ang tutubo doon sa matabang lupa? Ilan daw ang pwedeng magbunga? 4. 4? Ay, Hindi ka nagbabasa ng ba? Bigyan mo agad ng numero. Hindi ito pwedeng makapasa sa exam sa LTO. Review, verse 20. Oh, meron ba dyan? May nabasa ka dyan? Verse 20. Ilan daw po? Ang mabuting lupa na hinasikan ng binhi ay mga taong nakikinig ng salita ng Diyos, tumatanggap nito, kaya namumunga ito ng marami. Ano ba? May mga dinumero pa yan eh. Ilan daw po, Gemma? 30. May 60. 100. Okay. Yung marami, ibig sabihin, 30, 60, 100. Wala siyang sinabing namunga ng kakaunti. So, ibig sabihin, marami palang tubo dito. Maraming tubo. Ito mula. Higit kumulang. Wala yung numero mo. 190 rito eh. Ikaw apat lang. Napakarami pala talaga ang nagiging bunga nito. No? Imaginin mo isang binhi lang yung naitanim. Isang binhi lang ito naitanim. Pero pag tumubo daw yon, pwede daw siya magbunga ng 30, 60, at saka 100. Yung bunga, ang tawag doon kasi ay yung trigo, no? Yung trigo. Yung trigo. Barley yan sa iba. Barley. Parang dito sa atin, palay, no? So, sa kanila, mga trigo. Yun, no? So, ang bunga pala nun, yung trigo, nung isang uhay na umusbong, no? Pag yun ay nagbunga, ang dami pa ng bunga nun. Pwedeng magbunga ng 30, pwedeng magbunga ng 60, pwedeng magbunga ng 100. So, ibig sabihin, isa lang yun, isang uhay lang yun, kung ang nabuhay doon sa matabang lupa, maraming binhi, maraming buto. Diba? Maraming na itanim din na buto. Grabe. Anihin. Ang daming anihin, Ang dami siyang Ang dami magiging resulta pala sa buhay ng taong ito. So ngayon dito na tayo magko-close po ng mga kapatid. Para po sa inyo, ano po bang ibig sabihin nitong mabuting lupa? Ano po ba yung mga pwedeng maging bunga nito sa atin? Kasi sabi daw po, yung mabuting lupa ay yung taong nag-aaral ng salita ng Diyos o tumatanggap ng salita ng Diyos, tapos nagbubunga siya ng marami. No? So, ano kaya ito klaseng sinasabing pagbubunga sa buhay ng tao na ito? Anong ibig sabihin nun para sa iyo, Bernard? Anong ibig sabihin nun nagbubunga ka?
Kasi ikaw ay matabang lupa. Lumalago. Lumalago, syempre. Bumunga na nga. Namumunga. Hindi lang siya lumalago, nabubunga na. Namumunga na eh. Ano ba yung bunga na yun? Sa tingin mo, Kuya Bernard? Masasabi mo na ang isang buhay na nakikinig ng salita ng Diyos, nag-aaral ng salita ng Diyos ay nagbubunga. So sa tingin mo, anong klaseng bunga na pwedeng makita sa buhay natin? Yung makapag-disciple. Nakapag-disciple na, wow, grabe, disciple maker pala ito kaya. So, very good. So, ibig sabihin, mula sa pagbabagong buhay mo, tapos may tinutulungan ka pang iba sa pagbagong buhay din. So, yun yung bunga mo. Very good, very good. So, okay. So, Kuya Bento, ikaw, paano magbubunga yung buhay mo? Paano siya magiging magbunga? Sabi dyan sa salita ni Lord. Anong pwedeng mangyari sa pagkatao mo? anong pwedeng mabago sa buhay mo kapag ikaw ay matabang lupa o kaya ikaw yung tao na ikaw yung tao na tumanggap ng salita ng Diyos, tapos ang puso mo ay isang magandang puso na tumanggap ng salita ng Diyos. Ano ang pwedeng magbunga nito sa buhay mo? Ha? Sa tingin mo ba, anong ini-expect mo? Anong inaasahan mo na gagawin sa iyo ng salita ng Diyos na tinanggap mo sa puso mo? Anong gagawin niya sa iyo? Anong gusto mong mangyari? Nagbunga. Yeah, kahit ano, basta maganda kasi maganda yung puso eh. Wag lang yung masama ang bunga. Dahil tinanggap mo ang salita ni Lord sa iyo at mataba ang puso mo, o sinasabi maganda ang puso mo, no? Malambot ang puso mo, at yung salita ng Diyos ay magbubunga sa iyo, magkakaroon ng magiging matalino ka. Wow, yes, totoo. Tama yun. Kakaunawa ka. Kakaroon ka ng karunungan, no? Kakaroon ka ng dunong, no? Kung dati, ang Bible kasi, sabi ron, dalawa yung klase ng tao pinapakita sa kawikaan eh. Isang matalino, Isang bobo. at isang bobo talaga. Mangmang, no? Isang mangmang. Masama kasi Ayun. pakinggan yung buho. Kung sinabi matalino, ibig sabihin nun ay matuwid ang buhay. Yan yung sinasabi ng ng Proverbs, si kawikaan eh. Ang sabi doon eh, ang matuwid daw po ay maganda ang nagiging kanyang buhay, no? Pero yung mangmang nasisira yung kanyang buhay, no? So, yun ang maging bunga sa'yo. So, dahil nagiging matalino ka ngayon kaysa dati. Dati, para inom, bisyo, sugal, babae. Anong tawag doon? Matalino ba yun? So, ang tawag doon, mangmang, Kasi hindi niya alam, makakabisyo niya, magkasakit pala siya. Hindi niya alam, kakabisyo niya, naubos na yung kanyang kita. No? Wala na mauwi sa pamilya. Hindi lang yun, sira pa yung pamilya. Yeah. So, yun yung sinasabing mangmang. Hindi niya alam kung ano yung tama. Hindi niya alam kung ano yung magandang kabubuti ng buhay niya at saka ng mga nasa paligid niya. Pag matalino ka, kapag hahandaan mo daw yung kinabukasan, matalino ka, maayos mo yung trabaho mo. Diba? Gagawa mo yung magagandang bagay. Project ka, makabuo ka ng mga mga bagay-bagay na makakatulong sa mga mahal natin sa buhay at sa mga tao na sa paligid natin. So, yun ang magandang bunga. That's good, that's good. Kuya Jemar, tingin mo, ano ba yung bunga na ina-expect mo at gusto rin ni Lord na makita niya sa buhay mo?
ng klaseng bunga. So, kasi pwede raw magkaroon ka ng bunga na 30, 60, 100. Kung naikakapit yung bunga na ipinangyayari. Tama, tama. So, yun ang gusto mo ay yung kung ano yung naranasan mo sa Panginoon, ay gusto mo ring parana sa iba. So, kung pinatawad ka ng Diyos, ay mapapatawad mo na rin yung iba. Kanilang mga kasalanan. Kung binless ka ng Panginoon, tinulungan ka ng Panginoon sa material na bagay, kaya mo ring tumulong sa iba. Sa mga pamagitan ng material na bagay. Tama. So, yun yun, ano? Yun yung tinanggap mo sa Panginoon, yun, no? Yun tinanggap mo. Diba? Tama. Totoo yun. That's true. So, isa rin sa magandang tinanggap natin kay Lord yung tayo ay tumanggap ng kaligtasan. Yung tayo ay nagkakaroon tayo ng tiyak ba? Assurance. Na sa aling ano man ang mangyari sa buhay natin sa mundo, alam natin kung saan tayo pupunta. Hindi tayo mangangamba, hindi tayo matatakot. Kasi binigyan tayo ng tiyak na kaligtasan ng Panginoon. Tama ba? Kaya, Gemma. So, yun din yung pwede nating ibigay sa iba. Magkaroon din sila ng katiyakan at kaligtasan. Sakaling mawala sila dito sa mundo, o ano man ang mangyari sa mga panahon natin, ay nakatitiyak sila na ililigtas sila ng Panginoon. Diba? Magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Hindi sila pupunta ng impyerno. Yun ba yung gusto mong bunga rin? Kaya, Gemma, wow. Amen. Oh, grabe. Kaya, Bernard, disciple ang bunga niya. Gusto niya, meron din daw siyang maging disciple Maakay niya. Maakay niya kay Lord. Mga 5 folds siya. 5 folds na. Magiging propeta, magiging apostol, magiging pastor, evangelista, at teacher, no? 5 folds. 5 folds daw mga disciple niya. 5 tupi. 5 tupi. So kayo po, kaya Will, ito pong bunga ang nakikita niyo rito na pwedeng gawin ni Lord sa buhay po. May inaasahan pa po ba kayong bunga sa edad niyong yan? Ay, yung makikita na lang sa akin kung ano ng ibang tao. Okay. Kung ano ka, kung sa ano ka sa pamilya, Mm. kung ikaw ba yung naging mamayos. Kasi, ang pagkakaintindi ko sa rito, yung bunga rito ay yung katulad ng ang magsasaka rito, ang farmer, Mm. ay si Jesus Christ, Alright. na siyang naghasik. Yes. Anong hinahasik niya? Oo. Yung salita ng Panginoon Salita ng Panginoon. Yes. sa mga tao. Sa mga tao. Yung lupa tayo yun. Oo, yun yung lupa tayo. Yung bunga naman, Yung mga nababahagihan ng salita ng Diyos. salita ng Diyos. Katulad nila, nababagi Oo. sa Diyos. So may Na- bunga tayo. Oh, kapag yung naging disciple na kayo, Yan. dahil sa kayo nabahagihan ng... Sila naman ang magbabahagi sa Oo, iba naman. yun naman ang gagawin nyo. Kaya, pagdating ng ano na sila nanampalataya na talaga sa Panginoon Jesus, Mm. ayun ang pwede mo nang anihin. Wow, yes, yes. Yan ang pagkakandida ko. Tama. Matutulungan din yung iba na magbagong buhay. Yan. Yun yung bunga natin. No? Yun ang bunga. Nakakatulong tayo sa pagbabago ng iba. Ganun din kayo. Pag nanampalataya kayo, namahagi kayo ng mga salita ng Diyos, may bunga kayo makukuha sa ibang tao na binahagian nyo ng mga salita. Wow. Nagbago na rin ang Yun ang masarap eh. Yun ang masarap na bunga. No? Yung sa pagtsatsaga mo sa pagsunod kay Lord, may susunod din sa iyo. No? Magbagong buhay. Ano talaga. Ako, baka makalimutan ko lang. Tama po. Kasi meron akong naisip na sa literal na mananalig para gumanda ang paglibol ng tanim mo, kailangan kinukultivate mo. Manatilihin kong mataba yung lupa.
diligan. Talihin mo siya. So, ganun din yun sa tinanggap natin salita ng Diyos sa puso natin. Kailangan, lagi natin pinag-cultivate. Babasa tayo ng Bible, Right. nananalangin tayo, nagdi-devotion tayo. Yung cultivation ng lupa, ng matabang lupa ng puso natin. Para yung salita ng Diyos na naitanim doon, pag kinultivate mo ng kinultivate yan sa pag-devotion mo, pagbabasa ng Bible, lalong lalabas yan. At Ayun. pag yan lumago, doon na magmamanifest yung pamumunga mo. Correct. Lalabas na gawin. Kasi ang sabi ng Bible, out of the abundance of the heart, the mouth will speak. Pag napuno ito ang puso natin, so kinultivate natin yung bulog at sa puso, lumago. Dahil napuno ang puso natin, lalabas sa bibig yan. Mas marami. Yun na yun. Yun na yun. Nag-aakit ka na rin sa kapwa mo. At yung mga mahasikan mo, malaki rin ang posibilidad na mamumunga sila. Ayun. Yun yung example kingdom of God na inaasik ng Panginoon Jesus. Kailangan yung binhi na natanim sa matabang lupa, lagi mo Opo. Tama yun. Lagi tayo dinidiligan. Lagi natin babalik-balikan talaga Amen. yung puso natin na Kahit laging paulit-ulit malambot. natin naririnig yung mga aral, okay lang yan kasi laging may bago na revelation. Kahit Tama. 10 beses mo na narinig yung verse mo yan, kada maririnig mo yan, laging may bagong revelation. Yun nga daw po yung senyales ng isang matabang lupa eh. Yung nakahandang mataniman ka lagi. Kasi yung tatlo, hindi siya nakahanda eh. Di ba? Sayang lagi yung binti. hindi nakahanda yung tatlo na yun eh. Tama. Kasi kung handa sila, dapat inalis mo na yung mga bato. O inalis yung mga dawag. Para pag inaasikan, tutubo ng mga Maraming blessing yung magbubunga sa iyo kapag nakahanda yung buhay mo eh. Sa binibigay ni Lord sa iyo. So ako niniwala ko doon, ang salita ng Diyos, blessing yan eh. So pag hindi ka nakahanda na tumanggap ng salita ng Diyos, hindi mo rin matatanggap yung mga pagpapala ng Panginoon. May 30, may 60, may 100, di ba? Hindi mo matatanggap yun eh. Marami. Sabi doon marami, hindi konti ah. So, kaya pala marami mga nag-aaral ng salita ng Diyos, no? Na hanggang doon lang yung blessing nila kasi nga hindi rin sila handain kasing tumanggap ng salita ng Panginoon. So, nag-uumpisa kasi ang bunga sa pagtanggap, no? Kapag di ka ready tumanggap, ibig sabihin hindi ka rin ready magbunga. Oh. At saka yung pangatlong lupa o pangatlong klase ng tao, sabi doon, tinanggap naman niya pero hindi siya nagbunga. Hanggang doon na lang siya, no? So, ibig sabihin, hindi siya nag-ugat talaga ng malalim, no? Kasi ang isang binhi kailangan mag-ugat siya ng malalim. Kailangan tumibay yung kanyang pagkakilala kay Lord. Tumibay yung panampalataya niya sa Panginoon, no? Kahit na yung pagsubok, kahit may problema, hindi siya bibitaw sa Panginoon, no? At mananatili siya, tapos patuloy siya magbabagong buhay at magiging pagpapala yung buhay niya sa marami. So dapat ganun eh nangyari. Pero yung nangyari doon sa ikatlo, hanggang doon lang siya. Hanggang doon lang siya, pero walang pagbabago kasi walang bunga. Kaya merong kasabihan po na kung ano daw po yung lalim ng ugat mo, ganun din naman daw po yung dami ng bunga mo. Kasi imposible na yung isang puno ay ang daming bunga, pero ang babaw ng ugat. Ano mangyayari doon sa puno na marami ang bunga, tapos ang babaw ng ugat? Ano kayo Bendo? Ano mangyayari doon pag binagyo? Malalaglag din yung mga buhay. Malaglag yung bunga. Baka nga hindi lang malaglag. Buwal pa yun. Mabubuwal pa yun, di ba? So walang kwenta din yun, di ba? Ang laki-laki ng puno, pero ang babaw lang pala doon. Ibig sabihin, hindi siya palalim eh. Hindi siya palalim yung ugat, kundi pa ibabaw lang yung ugat, di ba?
So, madaling matumba yung puno na gano'n. So, kailangan natin lumalim tayo sa pagkakilala natin kay Lord. Lumalim yung faith natin, lumalim yung relasyon natin sa Panginoon. Mas maging close pa tayo sa Panginoon kaysa dati. So, doon tayo ngayon i-bless ng Panginoon ng marami. O para sa akin, yung makalagpas ka sa maraming problema, blessing na yun eh. Di ba? Ano mo pa, hangarin mo pa yung mga material na bagay, eh, maraming ang naghahangad ng material na bagay, lalo silang nababaon eh. Di ba? Pero yung mga napapagtagumpayan, yung mga iba't ibang klase ng pagsubok, di ba? Mas lalo silang nagiging matibay at naging makabuluhan yung buhay Kristiyano nila kasi nagiging silang magandang patotoo sa iba. So, okay. So ito po yung aral dito pong apat na klase ng lupa. Ibig sabihin, klase din ng buhay ng mga tao na tumatanggap ng salita ng Diyos para pagharian sila ng Diyos. So ibig sabihin, may mga tao palang hindi talaga lubos na napapagharian ng Diyos. Kasi ang paghahari ng Diyos ay nasa pagtanggap at nasa pagbubunga, no, ng ating mga buhay. So, pag sinabing bunga, di po ba lantad yun? Hayag. Wala namang bunga na hindi nakikita eh. Pero may bunga na hindi nakikita. Di ba? Yung ugat, hindi mo makikita yun. Kaya hindi mo pwede sukatin ng ibang mga tao eh. Kung gaano kalalim yung kanyang ugat eh. Hindi mo siya masusukat doon. Masusukat mo lang yung tao kapag siya ay dumadaan na doon sa mga pagsubok. No? Pero pag unang kilala mo pa lang sa kanya, hindi mo masusukat kung malalim na talaga siya o hindi eh. Di ba? At syempre, isa rin pala tandaan na maraming malalim ang ugat ng tao na kay Kristo kapag meron siyang mga bunga sa kanyang buhay. Doon masusukat din yun, yung bunga. Kasi wala naman po nagbubunga na magbabaw lang yung ugat. So, madaling mamatay din kasi yun pag ganoon. Okay? So, at least na may natutunan tayo. Salamat sa Lord sa mga revelations sa kanyang mga salita. Alright. So, sige po. 1 minute na lang. Sige, so 1 minute. 1 minute word. Kay Bernard, 1 minute. Anong masasabi mo? Sabi ko yung kabutihan rin sa akin. Sa pagdadrag ko. Ayan. Araw-araw. Testimony na naman yan, ha? Iniingatan niya ako. Dito sa natutunan natin, ano masasabi mo? Yung dapat, yung meron kang pagkataon mo ng tamang lugar, dapat sa tama. Dito saan saan. Sa tamang lugar ka magtatanim. Okay. Pwede bang taniman yung buhay mo? Diyan pa pwede. Ito naman, dapat ni Lord. Pwede bang taniman ka ni Lord? Pwede. Pwede. Wow, naka-ready ka? Ayos. Right. So, si Kuya Jemar, ano masasabi mo dito sa pag-aralin natin? Last word. Any last word? Para sa iyo, ano itong natutunan mo dito? Gano'n ka kapatid at nagtitibay yung pananampalataya natin sa Diyos. Right. Tama. Maging matatag tayo sa Panginoon. Kasi yun ang palatandaan na ikaw ay mapagkakatiwalaan ng Diyos. Ng maraming bunga. Kapag matatag ka, kasi malalim ka na sa Panginoon. Okay, good. That's good. Kaya Jemar. Ay, kaya Jemar. Kaya Benzo. Any last word? Anong masasabi mo dito sa natutunan natin? Ano yung nakuha mo dyan? Anong nakuha mong idea o anong natutunan sa salita ni Lord sa ating ngayong gabi? Sige na, kahit Bisaya, naintindihan namin yan. Ha?
Ano yung nagustuhan mo dito sa mga ano natin, na nabasa? Mga nabasa na pag-aralan. Ano yung nagustuhan mo dyan? Ano yung gusto mong mangyari sa buhay mo? Sa apat na lupa, anong pipiliin mo? Anong klaseng lupa ikaw? Tagto, lupa, tabing daan, lupang mabato, lupang matunok, matinik, ano, o lupang Maganda. ganda. Anong gusto mo doon sa apat? Lupang maganda, mabuting lupa. So yun yung nakuha mo. Sa apat na yun ang gusto mong gayahin. Yung lupang maganda. Alright. That's good. That's good. Okay, si Kuya Will. Any last word? Sa akin, kung kayo po ay leadership, Apa? kailangan na may bahagi rin natin yung pananampalataya ng una natin dyan Ayan. sa uliban sa iba Right. Right. para tayo hanggang maaari nga kailangan diligin sino ang didilig, sino ang magkukultivate. Yun. Kung sino yung nagbahagi Yan. sa taong yan ng Word of God, siya rin Siya rin magkukultivate at magdilig Yun. para lumalim ang kanyang lugar. Ayan. Kasi si Lord naman ang magpapatubo. Oo. no? Si Lord ang magpapatubo. Wala, ikaw rin ang mag-cultivate sa iyong binabahagian ng Word of God. Amen. Kaya, so hindi rin pala madaling yung pagiging matabang lupa, hindi rin madali yun basta-basta, no? Hindi naman namin, hindi naman lalalim yan. Kailangan ano talaga, Kailangan din inaararo pa, no? i-cultivate. Araruhin ba? Araro. Bungkalin mo rin. Bago mo siya matataniman talaga at magtutubo, no? Kasi realidad ng buhay natin, talaga ang realidad ng buhay natin minsan nasa tabing daan. Ang realidad ng buhay ng tao ay madawag at mabato. No, hindi mawawala 'yun eh. So, kumbaga sa ano kayo Will, kung maghahanap ka ng matabang lupa ngayon, parang mahirap na maghanap. Ang gagawa mo na lang, yung sinasabi mo nga, ikaw na rin na magbungkal. Cultivate. Ikaw na mag-cultivate. Para, Sa ngayon, yan ang talagang kasi challenging na talaga sa panahon natin ngayon eh. Na last days na tayo eh. Pinasikang ka na eh. Ikaw na bahala mo talaga. Correct. Talagaan. Tama po, tama po. Grabe, matyaga talaga ang ano no, ang tagito ang trabaho ng isang magsasaka o mag-ahas. Alright, thank you. Kaya Ed, kayo po, any last? Ako, parang bumalik ako dun sa pinag-aralan natin ng nakakang Lunes eh. Mark 13. Tatlong 3 words. 3 words yung naalala ko eh. Pag-ingat sa mga priorities natin sa buhay. Magbantay. Oh, yeah. Kasi baka may ibon. Para matuka. Matuka. Yung pinili na ibon lang natin. Oh, guys. At maghanda. Maganda. Kailangan i-cultivate natin ang puso natin para pagpasok ng salita ng Diyos, kumusumibol ng maganda at mamunga. Wow. So, yun, mag-ingat, magbantay. Ingat, magbantay. Maganda. Wow. Galing. Applicable pala yan. Tatlong yan lahat sa mga message. Basic na. Ingat, magbantay, maganda. That's good, that's good. Right? Ano naman ay dalawa yung natutunan ko. Na ang Panginoon pala, wala siyang pinipili na tao
lahat talaga inaasik kami. So wala rin tayong pipiliin na tao na tagito no, na anytime, any moment, kahit sino, pwede natin share ng salita ng Diyos. Diba? Kahit na tabing daan man yan, o mabato man ang buhay niyan, o madawag man ang buhay niyan, o mabuting lupa man yan. Sige lang. Di ba? Kasi nga, tama sa amin ni Kuya Will, maaaring mabato ngayon yan. Pero dahil nga sa pagtsatsaga mo, no? Eh pwede ring pwede ring matanggal yung mga bato. Pwede ring matanggal yung bato. O matinik man 'yan. Ano? Maraming alalahanin sa buhay. Eh, bakit kasi yung time na maaalis din 'yan, mga alalahanin na 'yan at magkaroon siya ng focus kay Lord. Di ba? So kailangan talaga magtiyaga tayo. So yun, si Lord, wala siyang pinili eh. At naman eh, binagbigyan niya, no? Binigyan niya. So yun yung una nakita ko na ang importante, nakapag-asig ka. Nakapag-asig. Kaya nga sabi nga walang maidadahilan ng mga tao bandang huli. Walang sisisihin sa iyo. Walang sisisihin sa iyo kasi nagawa mong ihasik sa kanila yung salita ng Lord. So hindi ka nila sisisihin pagdating ng pag-uusap. Ay hindi ka rin hahatulan ng Diyos, no? Dahil wala kang ginawa. So yun yung unang nakita ko. At pangatlo, syempre, pangalawa, nakita ko yung mahalaga pa rin talaga yung goal ng Panginoon na yung pagbubunga. Masaya si Lord dun doon sa bunga eh. Kasi pag may bunga, meron daw pong pagpapatuloy nung cycle nung binhi. Di ba? Imagine mo isang binhi lang tapos ang daming bunga. Tapos yung mga bunga na yon, may mga binhi din yun. Di ba? Oo, sa buto nun, maraming binhi din yun eh. Sabihin, sa bawat blessing na meron tayo, meron din kapahayagan ng salita ng Diyos yun. Di ba? So, kaya naniniwala ako na na yung cycle ng pagpapala ng Diyos doon sa kanyang salita, hindi mauubos yun kapag may bunga. Kaya nga cycle. Oo. Walang katapusan. Ikot lang Hindi mauubos. Hindi mauubos. Tama yun. Kasi, diba, si Kuya Will, nag-share kay Bendo. No? Hindi pwedeng hindi magbunga to eh. Magbubunga to. Magsisharean din niya si Si Demar. Si Demar. Hanap din niya naman si sharean niya. Diba? Magbubunga din yan. So, parang paikot-ikot lang yan. Cycle hanggang sa marami. Parang presenter na. Oo nga. So, ganun siya. So, kaya yun nakita ko. Mahalaga kay Lord yung pag-asik at saka yung pagbubunga. Dahil tuloy-tuloy yung blessing ng Panginoon ng maraming na pagpapala ng Panginoon. Okay, so sige, Edna, mag-close natin sa prayer. Manaming Diyos, sa pangalan ng aming Panginoong ito, Thank you, namin at pagpupong salamat sa mga ibinuro mo. Amen. Thank you for your words, Lord. Hayaan nyo na ang mga salita na natanim sa aming puso, Panginoon. Huwag mong hayaan ito ay hindi mamunga. Huwag mong hayaan, Panginoon, na ito ay mawala. Huwag mong hayaan na ito ay maagaw ng kung anumang bagay sa mundong ito. Pagpunan, Panginoon, hayaan mo na ito ay tumibo ng magandang pag-ibig sa aming mga puso. At ito, Panginoon, ay mamunga. Hayaan mo, Lord, na ang iyong salita ang siya rin magkukultivate sa mga Oh, in Jesus' ito name. na natanim sa aming puso sa gabi ito. Maraming salamat sa aral mo, Panginoon, na bumusog sa aming spiritual na pamumuhay, Panginoon. Salamat sa dalawang kaluluwa, Panginoon, na Thank you, Lord. na tumanggap ng binhi ng iyong salita, Panginoon. Dalangin po namin, hayaan mong lumago ang kanilang pananampalataya sa iyo, Panginoon. Nang sa gayon ay sila ay maging katulad din naman ng ibang mga hinirang, Panginoon, na mamumunga
Jesus. magpapatuloy ng cycle Amen. at reach to expand your kingdom on earth. Maraming salamat, Panginoon, sa ginawa mo sa lugar ito. Muli mo kami, Panginoon, pinatibay, pinagdagan mo ang antas ng pananampalataya. Wow, thank you, Lord. Maging ang aming mga kapatid dito, mga bago namin kapatid, Panginoon. Amen. Di mo inuhubog ang kanilang pananampalataya. Hayaan mo, Lord, na sa patuloy namin pagsasagawa ng life group na ito, lalo Yes, pang Jesus. silang lumalim, Panginoon, upang ang bilhin na naitanim sa kanilang puso, Panginoon, ay magkaroon ng malalim na ugat sa matabang na lupa. Wow, thank you, Lord. Sa kanilang puso. Maraming salamat, Panginoon, sa revelation mo sa gabi ito. Tunay nga, Panginoon, na ang mabubuting bagay ay nagmumula lang sa Jesus. Puso namin, pinahahabog sa iyo ang aming parangal, Amen. papuri, pagsamba, pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Thank you, Lord. Amen. Thank you, Lord. Salamat po. Salamat po sa mga nanood ng aming pong live group. Pagpalain din po kayo ng Panginoon, mga kapatid. God bless you po. God bless you po, mga kapatid. Hindi lang.